Radyo Veritas, Art Torres ng Opinion, Arlene R. Povadar ng People's Tonight, Rojon Cosico, Mar Gabriel, Ronish Hernandez ng Net25, Migo Fahatin ng DWAR Abante, Job L. Melino ng DWIC. Sa mga hindi ko po nabanggit, punta po ulit sa registration. At si Sir Dan Castillo. Thank you very much. Sektor na obrero. Tama ko? So, paumanhin at dapat tayo, isa sa ating mga panauhin ay si Boss Toyo. No? Dahil po sa Bagyo Christine ay hindi po siya makakadalo. Dahil 2 days po at umakyat po siya ng Camarines Sur at ngayon hindi po maganda ang kanyang pakiramdam. So bago po natin simulan na ang ating Q&A, so ang indigenous people, ang mga tribal katutubo ay nagsisilbing bahagi ng ating lipunan. It plays a very important role in every Filipino culture. Kung ano tayo ngayon ay dahil sa ating mga ninuno na nararapat na bigyan ng respeto at gayon din ang ating mga kultura na dapat pinapahalagahan at limunin rin natin ang ating pinanggalingan. Nakakalungkot lang na sa ilang taon na nagdaan, nakakarami sa ating mga katribo ay bukod sa diskriminasyon ay tila napabayaan rin ng ating pamalaan. Ang Pilipinas ay binubuo ng 15 major tribes at kapag pinagsama-sama na ito ay merong humigit kumulang na 100 na tribo. Tama. And ayun, so ito po ang magiging paksa natin ngayon. Ang ating Q&A ay mag-iikot sa oppression at mga pang-aapi sa ating mga katribo. At pwede na pong simulan. Yung ating mga representative ng ating mainstream ay pumunta lang sa gitna magpakilala at lahat po ay mabibigyan ng pagkakataon na magtanong. Maraming salamat po. Wala pa. So bago po may pumunta, sir, baka meron po kayong gustong mensahe, bawat isa po. Pagpapakilala, yes. Parang hindi naman pati sa stage. May ilaw. Yes, ma'am. Opening statement po ng bawat isa. May po atas. Hello. Magandang hapon. Ako po ay si Atty. Gil Valera, terminomini na Pinoy ako party list. Masaya akong dumating dito kahit na galing lang ako kanina sa Indigenous People Celebration ng mga Ita sa Bamban, Tarlac. Natutuwa ako kasi maganda ang panahon. Hindi tayo binabagyo ngayon. At siguradong mas marami tayo maibahagi na kaalaman ng mga problema tungkol sa katutubong Pilipino. Ako po ay isang apo ng isang itnag sa probinsya ng Abra. Abra being one of the 7 areas comprising the Cordillera region. And what are those areas? Abra, Kalinga, Apayao, Benguet, Mountain Province, Ifugao, at saka Baguio City. Kaya siguro alam niyo yung mga Kanay, mga Igorot, Ibanag, Itawis, lahat 80% ng population ng Cordillera ay mga katutubong Pilipino. Pero siguro alam ng mga gumawa ng saligang batas natin noong 1987 na there are about 6 marginalized sectors. And one of the 6 marginalized sectors are the indigenous cultural communities. Medyo nakakalungkot lang kasi ang daming mga napanganak
na mga kuno-kunong party list pero hindi naman sila nagre-represent ng marginalized sector. Kaya ito ay pagkakataon na malalaman ninyo na I think the most marginalized sector right now are the indigenous people. Karamihan sa amin ay hindi nakapag-aral ng kolehiyo. Maswerte ako kasi magaling ako mag-basketball. Kaya libre ang aking kolehiyo. Pero mga 96% hindi po nakatungtong ng kolehiyo ang mga kapatid naming katutubong Pilipino. Isa yan sa mga gusto namin gawin, na sana magkaroon ng exclusive university ang mga katutubong Pilipino. Kaya yan ang nagiging dahilan kung bakit nadidiscriminate ang mga katutubo. Mahirap na nga, tapos hindi pa nakapag-aral, kaya madaling apihin, madaling ma-discriminate. Kasi ang tingin nila sa mga katutubo, hindi nga nakapag-aral. So, marami sa ating mga ibang hindi marunong kumilatis ng mga tao na ginawa rin naman ng Diyos, na pagka hindi pala nakapag-aral, pwedeng apihin. Hindi po dapat ganon. Kaya ang Pinoy Ako Party List nandito, nangunguna upang ipagtanggol ang karapatan ng mga katutubong Pilipino. Tama na ang diskriminasyon at panloloko sa mga katutubong Pilipino. At masaya akong ipamalita sa inyo na katulad ng mga ita na kliyente ko rin naman sa Bamban Tarlac, malapit na kaming makasingil ng just compensation dun sa kinamkam ng gobyerno para gumawa ng mahabang 10-kilometer highway from Clark to Clark City. So naniningil ako ng 600 million doon. Tapos yung mga ita, dapat may 20% share sila sa lahat ng paupa doon sa Clark, pero hindi naman sila nagbabayad. Yan ang mga very clear case ng mga pang-api. Mga kliyente ko rin, mga blaan sa South Cotabato, may 6,824 hectares sila na ancestral land, pero somehow ang ating gobyerno noon ay corrupt. So, imbes na nabigyan ng ancestral domain title yung mga katutubo, abay mga fake na farmers nabigyan ng CLOA. Yung CLOA, kunya-kunyari may land reform, pero nawala na yung lupa na yun. Samantalang dapat dineclare ng ating Ferdinand Edralin Marcos, na tatay ni Bongbong Marcos, na yung lupa na yun sa South Cotabato na ngayon punong-puno ng pineapple, ay lupa ng katutubo at hindi lupa ng mga fake farmers. Biro mo, mga bilyon-bilyon na dapat tinamasa na ng mga mahihirap. Mahirap pa rin ngayon. Sabi nila, magre-revolution na lang kami, Atty. Hill. Kasi wala naman nangyayari sa aming laban. Sabi ko, wag muna, hintayin muna natin na makatungtong ang Pinoy Ako ay party list sa Kongreso, kasi ipaglalaban namin ni Bong Cruz at saka mga iba pang nominees na ang karapatan ng IP at saka mga obrero may tatayo sa entablado for the first time in many years. Wala naman tumana yung katutubo talaga para ipaglaban ng katutubo. Pero promise ko, hindi kami matatakot sa mga mayayamang oligarchs, sa mga mayayamang mining companies, mayayamang logging companies, mayayamang developers, para ipaglaban ng karapatan ng mga katutubong Pilipino at mga obrero. Maraming salamat. Good afternoon, everyone. I am Attorney Krista Candioco. I am also a member of Pinoy Ako. Before anything else, I'd like to say I'm a very proud member of Pinoy Ako. For the past couple of months, I've experienced going down to the grassroots of the indigenous community. As a member of the Pinoy Ako organization, we went to far-flung areas of the indigenous communities, and we were able to not only
had a discourse and talked with these indigenous people, but we were also able to firsthand talk to them to what they need and what they are currently facing. For the past couple of months, we went down to Mindanao and even went to Buscalan. And to tell you, going to the areas where the indigenous people or the indigenous communities are situated, arriving there is not easy. It would take, the areas going there is even treacherous, and these people, it would really take hours for you to get there. And upon reaching there, they've been telling us that there have been problems with, an example of it is healthcare. They told us that to even reach even the hospital, it would take time for them to even reach this area. So one of our, I'm very proud that as a member of the Pinoy Ako, we were able to reach these indigenous communities, and we were able to conduct not only medical missions, but as well as sending relief goods to these people in these areas. And it's just sad that upon getting to know these people, actually they're very resilient individuals once you get to know these people. So being a part of Pinoy Ako organization has been very life-changing, because not only these people will be able to have proper representation in Congress, but also hopefully we will become a voice as well here. The Pinoy Ako will become their voice. So thank you. Attorney Apollo. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Attorney Apollo Emas from Pinoy Ako Party List. Isa po akong miyembro ng Pinoy Ako Party List at isa rin po ako sa mga abogado ng aming organisasyon. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga kaibigan natin sa media na pumunta ngayon para marinig ang aming advokasya. At welcome po kayo na magtanong kung ano po ang gusto niyong malaman tungkol sa Pinoy Ako Party List. Ulitin ko po, ang Pinoy Ako Party List, kami po ay mga Pilipino para sa advokasya ng mga katutubo at mga obrero or mga manggagawa. Yun lamang po at maraming salamat po. At si Sir Dan Casino. Good afternoon po sa lahat. Ako po si Danilo Castillo. Ako po ay isang miyembro ng Pinoy Ako Party List. Ang advokasya po namin ay isang tumulong sa mga katutubong Pilipino upang sila ay matulungan. At kami po ay nagbibigay ng isang medical tulong at sa mga obrero po. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa limang panauhin. Pwede na po tayo magsimulang magtanong. Tawag na yan, Sir Neil po ng Daily Tribune. Sa ating Tatanong ko lang po, ano po yung mga priority bills po na ipapay natin? Sakaling palagi po tayo na manalo ngayong darating na election. Maraming salamat sa tanong mo. Ang batas sa Indigenous Peoples' Rights Act ay noong 1997 pa. Kaya ilang taon na nakalipas, pero marami tayong nakikitang butas na dapat matakpan para lalong mapagsilbihan ang interes ng mga katutubong Pilipino. Una-una, yung National Commission for Indigenous People
parang kawawang cowboy lagi. Kasi ang budget na nakukuha niya, ay siguro maswerte na kung may 300 million. Dapat ang National Commission for Indigenous People, para yung DepEd, dapat parang DPWH. Kaya ako ay mag-propose ng bill na ang budget dapat ng NCIP ay mag-increase ng 50 times. Like, hindi naman masama managinip na humingi ng 5 billion na punto para sa NCIP. Para talagang makagalaw ang ahensya na yan para matulungan ang mga katutubo. But what's happening? They cannot even go out to the mountains just like my Panyera told us. Because wala silang pamasahe, wala silang pagkasolina, wala silang mga sasakyan. Kaya napapabayaan tuloy yung marginalized sector na yan. Pangalawa, ang infra law ay nagsasabi na hindi daw basta-basta pwedeng ibenta ang lupain. Pwede lang maupahan. Pero para sa akin, because of that provision, hindi tayo imbita ng mga foreign investors para ma-develop yung libo-libong hektarya ng ancestral land. Kaya ilang dekada na, siguro 100 years ng dekada, na ang mga natural resources ng katutubo ay nakatiwang-wang lang. Kaya mahirap ang mga katutubo. Kaya we will propose a bill that would allow the indigenous peoples to be able to sell at least, at most pala, 20% of their land. Siguro yung 80%, sige, huwag natin ipapayagan na maibenta. Kasi pagka-benta naman ng benta, after 10 years, wala na silang lupa. Pero at least I think na if we have the liberty to be able to invite foreign investors, say, maglagay ng large-scale cattle raising. Wala tayong katutubo na mga lupa na libo-libo ang baka. Samantalang pagka namasyal ka sa California, ang cowboy, hindi na cowboy, kundi helicopter na nag-guide ng mga baka. Tayo, malayo tayo doon. Na nakikita lang natin ng mga baka-baka natin, palima-lima, pasampu-sampu. Dapat libo-libong baka. Kasi ang dami natin mga lupa na masasarap naman ng grass na pwede nilang kainin. Yun. Meron pong provision ang infra law na nagsasabi na kami na katutubong Pilipino ay may priority right in extracting natural resources. Ang ibig sabihin ng extracting, yung lupa na yan, kami ang unang dapat magbungkal yan para hanapin yung gold, nickel, copper, chromite, iron ore, lahat. Pero what's happening is that nauunahan tayo ng mga kapitalista dahil wala tayong pera. Kaya dapat nga, sa isang press con na nasabi ko, maglaan rin ng another 5 billion para magkaroon ng pautangan ng mga katutubo. Pwede nating tawagin niya na Indigenous Peoples Bank. Walang pinagkaiba sa Development Bank of the Philippines. Walang pinagkaiba sa Land Bank of the Philippines. Pero mga katutubo, pag pupunta sila sa mga bangko, ang unang tatanungin sa kanila, anong eco-collateral mo? Kanti? Pagtatawanan nila. Kasi sasabihin nila, di mo naman pwedeng ibenta yan. Pwede mo lang ipaupa. Kaya uuwi na, iiyak-iyak na hindi pa rin nasolve yung kahirapan ng mga katutubo. Isa sa mga sinasabi sa Section 57 ng IPRA Law, ang mga katutubo ay may pangunahing karapatan
para i-harvest ang natural resource. What can you harvest as a natural resource? Sa mga libo-libong hektarya na ang dami-daming punong kahoy. Ang dami-daming punong kahoy, nagkatandaan na pagka bumagyo lang ng konti, natutumba. Kasi matanda na. Ang matandang punong kahoy dapat hina-harvest. Hindi natin pababayaan na matutumba na lang kasi marupok na. Kasi ang matandang kahoy, hindi na pwedeng gawing furniture. Wala na, abo ang makikita. Kaya bago maging abo ang punong kahoy, sabi ng batas, you have the right to harvest it, make it into lumber, and then sell it, and then as long as you replace what you have got with tree planting again. And what is the best plant that can be planted when we cut down mature trees? Bamboo, kawayan. Ang kawayan, 5 years lang, kikita na tayo ng napakaraming dolyares, milyon-milyon na tinatawag na carbon credits. Siyempre, hindi nyo pa masyado naririnig kung ano yung carbon credits. Pero yan ang reward na binibigay ng United Nations sa mga bansang nagtatanim ng napakaraming kawayan, katulad ng China. Ang China kumikita ng $3 billion every year. Bakit? Kasi 2 million hectares of their land is planted to bamboo. Ang bamboo, malakas makahigop ng carbon dioxide, pinakamalakas rin bumuga ng oxygen. Kaya yan ang gusto ng United Nations, mga industrialized countries, para panlaban sa climate change. Pero sana, kung mapapangunahan ng Pinoy Ako Party List yung bill na yan, we will even require all people. We are 102 million. Magtanim lang ho tayo ng tig-5 bamboo. Pumunta ho kayo sa bahay ko, nagtanim po ako ng 50 na bamboo. Kaya pag tinitingnan ng bahay ko sa Blue Ridge, parang akala ko forest. Kasi mahilig po akong makakita ng bamboo. Bamboo, pagka nagtanim tayo ng bamboo, hindi tayo mababaha. Kasi ang roots ng bamboo, napakalakas mag-hold ng soil. Hindi magkakaroon ng soil erosion, hindi rin magkakaroon ng landslide. Ano pa? Last, medyo masyado na mahaba yung sagot ko. We have the right to develop our libo-libong hektarya. When you say develop, kailangan may punto pang develop. Problema wala, pero hindi tayo nawawala ng loob. We have the right to develop housing. Lahat ng katutubo, bahay nila, bahay ng mahirap. Pero pwede naman tayong gumawa ng napakaraming bungalow sa murang halaga kasi marami tayong mga mature trees na puputulin at yun ang gagawing lumber para sa mga bungalows nila. Meron po akong project, 4,000 bungalows sa Jensan. Bumili po ako ng 101 hectares sa 500 pesos per square meter lang. Malapit na ako magpagawa nun kasi makakayaya na ako ng isang investor magpapautang sa akin ng 1 billion. Pero kung gusto nyo bumili, 4 million lang, 70 square meters yung bungalow, 150 square meters yung lupa. Sa napakagandang lupa, sa Barangay Tumbler, Jensan, South Cotabato, malapit sa Sarangani Bay. Yan po ay isa sa mga obsession ko, katulad nung gawa ni PBBM. Sabi niya, gusto ko in my 6 years as President, I want 1 million housing units to be built para yung mga walang bahay, magkaroon ng bahay. Are we on target? No, we are not on target. Why? Because the shoot is hobbled by bureaucratic red tape. So, kailangan isang diktator dyan para sabihin, hoy, magpautang kayo para magkaroon ng developer. Nangyayari, bago ma-approve yung loan ng developer, mabuti na 1 taon, 2 taon. Mabuti na may pag-ibig. Ang pag-ibig, napakagaling po na ahensya kasi sila ay full support sa pambansang pabahay para sa lahat ng Pilipino. Narinig nyo na yun? PPPP. For Peace Housing Project ni Pangulong
Bongbong Marcos. You know, mahaba sagot ko, sorry. I occupied the time of the other resource persons, but yun lang talaga. Lahat yun ay sana na-share ko sa inyo. Maraming salamat. So we are proposing for the amendments ng Templano. Marami. It's about time kasi ilan yun? That's more than 20 years na nabatas. Kailangan may marami nang baguhin sa IPRA. Thank you very much, Sir Neil. Next po, I see Ed Usman ng SDN Online News. Hello, magandang umaga po. Sir, nandito po. Sir, magandang umaga po. Ano po, may nabasa po ako tungkol sa 15 biggest mining companies in the Philippines. Sila yung kumuha ng mga kawin natin, nagmimina. Siguro karamihan doon lupain ng mga katutubo po. So ano pwedeng gawin ng Pinoy ako pag pinalad na magpunta sa Kongreso para po lalong maginagawa ng mga Pilipino, lalong mga katutubo sa mga kinikita ng mga international mining companies, pati na rin sa mga Pilipino na malalaking minahali. Maraming salamat po. Alam mo, minero ako dati kasi nung ako'y pumupunta sa Zambales, kaibigan ko yung dating governor doon, si Aborneloso. Sabi niya, Hil, alam mo ba doon sa town of Santa Cruz, sa Barangay Gisgis, ang daming chromite dyan. Kaya siyempre, nag-research ako sa Google kung ano yung chromite. Abay, naengganyo ako kasi ang chromite, isa sa mga mahal na minerals at ang daming gustong bumili at konti lang ang mga bansa na mayroong chromite. So there is a demand and we have to supply. So ang napansin ko lang sa mining, dapat pro-mining tayo. Hindi ibig sabihin na pagka in-encourage natin ang mining, we are against the environment. That's wrong. In fact, tingnan mo ang Australia, tingnan mo ang Amerika, tingnan mo ang Europe. They all mine their natural resources. Kasi, philosophically speaking, ang ating may kapal, ang ating almighty God, binigyan tayo ng natural resource dyan sa ilalim ng lupa. Ano yun? Para tingnan lang natin? Para wala tayong gagawin? Hindi. Binigay po yun sa atin yan bilang regalo. At ang regalo dapat binubungkal. So, bungkalin, pero kunyari meron tayong pinutol na kahoy, i-replace natin ng, kunyari isa ang pinutol natin, i-replace natin ng 5. Di ba? Para mabungkal natin. Tayong mga katutubo, kaya ba natin mabungkal yan na walang foreign investor? Hindi. Kasi kung piko-piko mining lang tayo, alam niyo yung piko? Kahit na isang taon tayo nagpipiko, siguro mga 20 meters lang ang lalim na nahukay natin. Samantalang pag nag-imbita tayo ng foreign mining companies, napaka-advanced ng mga equipment nila. In 1 month, yung 20 meters, napasok na nila kung saan yung maraming gold, maraming copper, maraming nickel. So, yan ay dapat i-encourage natin ang mining. Hindi porket may 15 mining companies, parang galit na tayo. Hindi. Dapat, ang babantayan lang natin, itong 15 mining companies, do they practice corporate social responsibility? Sila ba ay gumagawa ng eskwela? Sila ba ay nagtatayo ng ospital? Sila ba ay nagbibigay ng mga computer sa lahat ng pamilya mapiktado? Mura-mura lang ng computer ngayon, di ba? Parang pagka kumuha ka nga ng yung maliit na computer, yung tawag doon, tablet, o di ang gagaling na ng mga anak ng mga displaced katutubo. At ito pinaka-importante. I discovered that these big mining companies only share 2 to 3% of their net profit to the katutubo.
medyo galit ako. Sa Ilocano, Ilocano kasi ako, mahilig kami na sa mga lupa ni Chavit At saka doon kay Duterte, mahilig kami magmura sa kasamaan. Pero hindi ko masama magmura, lalo na kung nakikita mo na inaapi ng mga masasama yung mga mababait. So ako, I encourage people to be angry. Kasi why will they accept 3% only doon sa net profit ng mining? Eh sino ba may-ari ng lupa? So, isa yan sa mga nakalimutan ko sabihin na revision sa IPRA law na dapat maging standardized ang share ng katutubo sa net profit ng mining companies. And it should be increased to at least 15%. Pagka naka 15% yan, lahat ng katutubo, pag pupunta sila sa bayan para mamili ng pagkain, ay hindi na naka-tricycle, kundi naka-fortuner na rin. At hindi na nakabaha, kundi naka-Wrangler na, ano ba yung jeans na sikat? Levi's. Levi's na. Never have they even encountered to wear Wrangler or Levi's. Mga hand-me-downs yung mga kanilang wife. So, I support mining, but it should be mining that is sustainable, responsible, and one biggest responsibility is to control their greed. Masyadong swapang. Kasi gusto nila, kunin na nila lahat yung profit, samantalang kaya naman nila magbigay ng 15%. May matitira pang 85%, di ba? And that's the reward for risking their multi-million-dollar investments sa ating bansa. Kaya nga, di ba, one of the revisions ng ating constitution, sabi nila, let's revise our constitution so that we will be able to encourage more foreign investments. And one area where we are lacking in foreign investment is our mineral lands. Ang dami natin pa rin mineral lands na hindi na i-explore. Yayaman tayo. Lahat tayo yayaman sa mining. Pwede po magtanong? Yes po. Sir, ang mga katutubo kasi, di ba, nasa kabundukan. Pero dapat po siguro yung unahin natin na mapagawa yung farm to market, yung daanan talaga. Kasi kahit sila lang mismo, kaya na rin ibaba yun. May programa po ba kayo dito sa mga daanan, kalsada? Tama yung tanong mo kasi nung pauwi kami, may kasama akong bodyguard, driver, saka yung assistant ko sa law office ko. Ang nabanggit nila, farm to market road. Kasi yung pinuntahan namin na building ng ITA doon sa taas ng bundok ng Pampan, hanggang ngayon hindi pa asfaltado man lang o may gravel man lang. Basta lupa lang yun. Na pagkaulan, putik na. Mahirap na akyatin, di ba? Katulad ng ministro, di ba, para pumunta sa Buskalan, Tiglayan, sa Kalinga, hirap na hirap silang umabot sa mga kabundukan. And farm-to-market roads is, I agree with you, very important. Sino nagbibigay ng farm-to-market roads? DPWH, Department of Agriculture, Department of Agrarian Reform, yung ahensya na pinababalik yung mga rebelde. Ano ba yung ahensya na yun? Daming pera rin doon, bilyon-bilyon. So, sayang yung pera na yun kasi hindi na i-implement. So, hindi na kailangan gumawa ng bagong batas. Bantayan lang natin yung nakabudget na farm-to-market roads. Hindi mawala. Favorite source yan ng corruption ng farm-to-market roads. Bakit? Kasi, siyempre, alam mo yan, I live in Abra, maraming farm-to-market roads. Sa nahinahaba-haba ng aking buhay, dapat lahat ng lupa ito na semento na. Pero konti lang na semento kasi it's a source of corruption. Madaling magsabi, gawa na yung farm-to-market road.
Pagka nag-audit yung COA after 2 years, nasa na yung farm to market doon? Nabagyo din. Di lusot na naman sila. Kasi hindi na sila ma-audit for stealing the money. That should have been spent for a genuine farm to market road. So, pagpantay lang po tayo. Problema sa ating mga Pilipinohan, mahilig tayo mag-comment, pero konti ang gawa. Malakas tayo sa dakdak, pero pagdating na ng gawa, hindi naman tayo nag-volunteer. Maraming naduduwag, maraming tinatamad. Kami dito sa Pinoy Ako Party List, pwede niyong sabihin para makaming mga baliw. Kasi hindi namin alam kung yung mga sinasabi namin pinapakinggan mabuti ng mga voters. Na sana yung mga voters natin maging mas mature at huwag kung sino-sino mga senador dyan ng i-elect at huwag kung sino-sino mga party list dyan na epal na wala naman nagbuka siya pero nananalo. Why? Kasi may artista, kasi mayaman, kasi bla bla bla, kasi mga dynasty sa probinsya nila, kaya wala silang magawa. Kung anong utos ng gobernador, yun ang iboboto ng mga tao. So malayo pa tayo sa ating panaginip, pero hindi natatakot ang Pinoy Ako Party List na isugod ang ating advocacy. Salamat po. Hello, good morning po sa lahat. Rapi Rico po ng Break Balita at RPTV. Sir, ang isa po sa proyekto ng Pinoy is yung medical mission na kung saan na po last month nagkaroon tayo sa baras. Ito ba ay itutuloy pa natin at saan po kaya? Yes, no, sir. So we are still continuing with our programs for the medical mission. We are still coordinating with provinces such as Mindoro and in Zambales as well. Hopefully in the upcoming months, sir. Thank you. Thank you so much. Next po. Magandang tanghali po. Pwede ba? Nagtagdagan po ng yung sagot ni Panyera. In fact, tama ho yung in-address mong issue, yung healthcare. Kasi sabi nga nung isang na-discover ng mga bago kong mga kasama, pag-akyat nila, ang complaint nila, paano sila bababa sa bayan? Layo-layo pag-magalingan nila, di ba? So, ang problema dyan yung transportation. Ganun rin, dahil sa corruption, yung dapat ambulansya, hindi naman naging ambulansya, kundi naging personal vehicle ng mayor. Invest na magamit sa mga emergency. So, hindi tayo nagkukulang sa dami ng ambulansya kasi every year, ang PCSO nagbibigay ng mga 1,000 na ambulansya. Mayaman ang PCSO Pati PAGCOR, tapos yung mga PDAF ng mga congressman, dapat dyan ginugugol. Again, I encourage you to be vigilant para lahat ng pera na yan magamit sa tama. At ang Pinoy Ako, maghahanap rin ng pera kung paano makakabili para sa mga ganyang pangangailangan. In fact, sa totoo lang, if you remember si Dr. Flavier, yung Go Back to the Various Doctor, napakagandang project yun. Kasi in-encourage niya lahat ng mga bagong doctors na for your first 2 years, bumalik kayo sa inyong mga value at magsilbi sa ating kababayan. Nawala na yun, sayang. Pero biro mo, dami natin doctors. Imbes na pumunta sa ating mga probinsya, saan nagpupunta? Abroad! Kasi laki ng bayan doon sa Amerika, galing na ako sa Amerika. Ang isang doktor kumikita ng 300,000 pesos a month. Times 12, di 4 billion gagawin. Pagbalik na, milyonaryo agad yung doktor na yun. So we are suffering brain drain, and hopefully we can instill some patriotism sa mga bagong doktor natin na magsilbi muna. Ang mga abogado rin ganyan. Maraming abogado,
mga hindi nagpa-practice para ipagtanggol ang karapatan ng mahihirap. Marami nga pong mga kilalang abogado dahil sosyal sila. Gusto nila sa mga malalaking kumpanya lang, air condition, hindi nadudumihan, hindi nababahuan, hindi nagpupunta sa mga kulungan, takot sila pumunta sa kulungan para tulungan yung mga inosente. Anyero, I hope you are listening and I believe you are one of those vigilant lawyers. Apollo, napapagitnaan ako ng mga idealistic lawyers. Sa UP, sorry to say, dati ang UP masyadong aktivista. Ay, bumaba na activism ng mga UP. Karamihan ka nag-aaral sa UP, mga mayayaman. Tingnan mo yung mga parking area nila, puno-puno ng kotse mga ganda. Kasi yung mga estudyante na, puro mayayaman na, hindi para sa mahirap. Hindi katulad sa University of Indigenous People na binabalak namin itatag. Yan ay para sa mga mahihirap na matatalino, katutubong Pilipino namin. I would like to add a little bit since we are in the topic of healthcare. So, actually, with our medical missions, it's actually a really good project with the Pinoy Ako. During our last trip in Buscalan, actually, I talked to the doctors there, and they actually told me that there are at least 3 people that were already at the brink of heart failure. And these people, they find it really hard to travel as well to health facilities. And even there were one child who was suffering from hernia. And the hernia that the child was suffering needed immediate surgery. But these people that were in the indigenous community cannot really afford basic healthcare. Again, as what was premised earlier, that even going to the nearest rural and provincial hospital would cost them a lot of money to even travel. If not, they had to walk to get to the nearest transport, where they have to get a ride to the nearest provincial town. So that's why the Pinoy Ako also endeavors, if given a chance, to build and create provincial rural hospitals, especially catered for this indigenous people. Maraming salamat. Next po ay si Felix Tambuco ng DZRJ Radyo Bandido. Magandang hapon po. Medyo parang lang po din sa binabanggit ni Atty. Valera kanina. Medyo sigat po dun sa pagdating dun sa royalty ng mga katutubo. Kasi may mga insidente, like for example dun sa Nueva Vizcaya, na nasa 3% na yung ating royalty ngayon sa IP. Pero meron ng mga nag-i-speculate. Katulad sa Nueva Vizcaya, sinasabi ng Oceana Group, meron silang pinikilalang IPs, pero may mga IPs na nag-demonstrasyon sa parte ng Pilino. At the end of the day, hindi pa na Nueva Vizcaya, kundi mga galing ng Cordillera. So ang aking pong tanong dito, meron bang pagkakataon na pwedeng mapulis, yun yung mabantayan, yun yung ganitong estilo na nag-i-speculate mismo yung katutubo at mismo yung katutubo nagagamit ng ilang organisasyon. Totoo yung sinasabi mo. Meron akong kliyente sa Quirino kaya alam ko ang Quirino. At sa Quirino, nandyan yung Oceana Gold. Daming gold yan. Pero pagka tinignan mo yung mga katutubo, unlike sa mga iguro, pagka tumawa, puro gold ang ngipin. Sa Quirino, wala. Yung ngipin nila, puro pustiso. Kasi hindi sila binibigyan ng proper royalty, proper share ng mga multinational mining company yan. Meron shareholding sa ng konti mga Pilipino, but basically, Oceana Gold is a multinational mining company. Kailangan bantayan lang natin. Dapat tutukan natin yung governor dyan, yung congressman, na tama na yung binibigay sa kanya ng Oceana Gold, kundi magpakatutulong, tutulong talaga sa mga katutubo. Speaking of katutubo, mismong mga katutubo, meron mga iba dyan, ang nanloloko sa kapwa niya katutubo.
babantayan rin natin yan. Kasi hindi naman po pwedeng sabihin na lahat ng katutubo mababait. Hindi. Marami, may mga makilan-ngilan din dyan na manduloko. Gusto yumaman at the expense of dun sa nakakarating mga katutubo. Marami yung ganyan, binibenta nila ang karapatan ng mga karamihan ng katutubo. Paano po? Kasi yung release nung sinasabi natin na royalty, hindi direkta na nire-release ng pinansyay. Kasi under ng control katulad ng mga National Commission for Indigenous People. Inire-release yung kanilang share na 3% through Community Development Program. Kaya hindi makita kung nasaan. Ito ba, may plano kayo na bisitahin yung implementing procedure nitong mga tinatanggap na royalty nito? Kasi nagiging daan ng pagkasamantala eh. Talaga, kasi dapat kasi-kasi yan. Diba? Dapat may bank account yung katutubo, doon mo i-deposit yung 3%, 10%, 15%. Huwag yung in-kind. Kasi yung in-kind mahirap ma-audit. So, kunyari, gusto nilang turuan yung mga katutubo na itong pera na kinita ninyo, maglaan naman kayo sa paggawa ng eskwela. Later on na yun. Pero dapat, mahawakan muna ng katutubo yung kanilang pera. Tapos sila nang bahala kung paano gagastusin. Okay? So, again, the problem is maraming katutubo, they will perpetuate that strategy kasi doon sila kumikita. Pero pagka nagkaroon na ng Pinoy Ako Party List, babantayan natin yan na yung mga mandulokong katutubo hindi na nila may pagpapatuloy ang panduloko sa karamihan ng katutubo. Marami po kasi nadadaya yung CV. Marami talaga. Marami talaga. Last question on my part, kasi yung Pinoy Ako ay nakapokus din sa kapakanan ng obrero o ng Gregawang Pilipino. Ano po yung paninindigan natin pagdating sa issue sa pinang endo? Yung ang tanong ng kaibigan, obrero at related siya sa endo. Ano ang buong name ng endo? Yung katalimang buwan, panibagong kontrata, so hindi nare-regular. Ang obrero, ang tawag natin dyan sa labor code, project employees. Siyempre, pag tapos na yung project, tapos na rin yung employment. Hindi po yun endo na naririnig nyo sa Shoemart. Sa Shoemart, after 5 months, lay off, tapos i-hire ulit sila on the 7th month for another 5 months. Yung end of contract. Ginagawa yan ng mga malalaking kumpanya like Shoemart. Kasi ayaw nila maging permanente yung napakaraming sales girls, sales men. Yun. So, hindi applicable ang endo sa obrero. Pero kunyari, ang construction company, panay naman nilang empleyado yung isang tao, year in and year out. Siguro, dapat kung talagang honest yung construction company, dapat i-encourage natin na gawin ng permanente yung construction worker para makareceive siya ng mas maraming benepisyo. Pero hindi porket permanente yung construction worker, hindi na pwedeng i-lay off muna. Pwedeng i-lay off yan. Kasi wala pa ng bagong construction project. Alam naman yung kapitalista, magpapasweldo sa walang ginagawa. So, talagang i-lay off muna yung permanent construction worker. Allowed ho yan sa batas. Priority sila pagka-project. Ano po? Priority sila kapag meron... Siyempre, pagka hindi mo rinihire, kung ako, ang sasabihin ko bilang aktivista ng bata ako, makibaka, huwag matakot. Ang problema sa Pilipino, unlike the Americans, the Europeans, they are very assertive of their rights.
Alam nila at alam nila na dapat sabihin sa mga kinauukulan, eto ang karapatan namin, huwag mong yurakin. Ang Pilipino hindi. Masyadong submissive, masyadong passive, masyadong takot, duwag, ayaw ipaglaban ng karapatan, natatakot masaktan na baka maparil, masaksak. Eh sa Amerika, mag-traffic lang ng 3 oras, revolusyon na sa highway. Kasi ayaw nila na traffic. Magwawala na sila. Tayo, walang ganun. Kahit matraffic tayo 5 oras, mapetik-petik pa lang tayo sa ating kotse, di ba? Kaya na po ang Pilipinas ngayon. Maraming salamat. Next po. That's Alforte ulit sa MBC Balita ng Bansa. Tanong ko lang po yung tungkol dun sa mga APs. Kasi sa congratulations po, kayo po isang abogado na. At marami kasi mga matutubuan na siguro mabibilang mo lang sa daliri na pagtapos o wala pa siguro. Ano po approach, ano pong gagawin po ng Pinoy ako? Paano itong iibsan itong ganitong problema ng mga natutubo? Sa totoo lang, libre ang elementary, libre ang high school, marami rin state colleges and universities na libre. So magtataka, bakit yung mga katutubo hindi nila natatapos yung engineering, yung science, yung education, yung lawyering, pagdudoktor? Eh marami naman libreng state college na nag-o-offer ng napakaliit lang ng tuition fee. Again, so babalik tayo sa ating kultura. Ang ating kultura ay dahil sa hirap, sasabihin ng mga magulang dun sa mga batang katutubo, anak, okay ka na, nakapag second year high school na rin naman ikaw, huwag ka nang magpatuloy mag-aral kasi kailangan mo ng kamay at paa para mag-araro sa ating mga farms. Ayun, nawawalan na ng drive mag-aral na dapat tayong mga mas nakakaalam, sasabihin natin sa mga magulang na yan, "Hoy, gawin mo naman yung trabaho mo. Ano ba problema mo? Bakit pinahinto mo yung mga anak mo?" Abay, galit pa yung mga magulang sa'yo pagka sasabihin mo yun, ano? Sasabihin nila, "Anong pakialam mo? Di mo naman anak yan, ha?" Ganun po ang Pilipino, di ba? Pero somebody really has to be a more disciplinarian leader. Ako po, disciplinarian po ako sa aking mga anak. Kaya lahat ng mga anak ko, puro magigiling. Kasi sabi ko, pag hindi nyo ginamit yung pera ko ng maganda, eh huwag na lang kayo mag-aral. Hindi mag-aral mo mabuti. Sa State College, for example, like in Abra, eh meron na kaming university doon, Abra State University. Sa Benguet State University, napakagandang eskwela. Halika, hindi na tayo lalayo. Dito sa, ano siya dito? Mandaluyong, o meron Mandaluyong dyan sa J. Jose Rizal. Meron kong magandang mga koleyo dyan na libre. At panghuli kong sagot sa inyo, ang Pinoy Ako Party List ay pangungunahan ang pagtatag ng eksklusibong Universidad ng Katutubong Pilipino. Meron na po akong lupa na mataan sa South Cotabato, 200 hectares. At mag-uumpisa kami ng isang building, 2 building, 3 building. Gagayahin natin yung estilo ng Lasal at Ateneo. Sa Lasal, kung mapapansin po, kung nadaan sa Katipunan, sa UP, may nakalagay, John Gokongwei Building for Science. Hindi nakakuha sila ng siguro mga 300 million para magpatayo ng building for science. Eh, hindi pa pahuli si Lucio Tan. Meron din. Lucio Tan Building for Commerce. Hindi man another 300 million. Magaling mabuto ang mga pari sa Ateneo. Magaling rin mabuto yung mga
mga leaders ng UP, sa Lasal. O, sino Lasalista dyan? Meron din isang eskwela dyan, sa building, donated by the billionaires. At marami talaga tayong mahihikayan na donation para sa katutubo. Kasi alam nila na ang perang ito-donate nila sa Pinoy Ako Party List, di singong duling hindi mananakaw at lahat mapupunta para sa karapatan mag-aral ng mga katutubo. Salamat po. Thank you. For mainstream po, isang tanong na lang dahil may second part po tayo para sa ating mga vloggers. Meron po magtatanong for mainstream? Wala na? No more? Okay. So maraming salamat po sa ating mainstream media na nandito ngayon. At next part po ay ang ating mga vloggers na may mga katanungan man. Acknowledge lang po natin na Ronnie James Garcia ng Balita at Kaalaman, Eric Asbulo ng Tropang Ilonggo,